And magandang hapon po sa ating lahat at kumusta na po kayo? No, nawa nasa mabuting kalagayan po tayo, ano po. At tayo po muna ay manalangin. Hiniling ko po na tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Hiniling namin ang karunungang mula sa iyo. Hiniling namin ang bukas na puso, bukas na isip, upang sa pag-aaral po namin ng mga salita mo, O Diyos, ay maunawaan namin at nawa may tanim sa aming mga puso at isipan ang mga pag-aaralan namin sa hapong ito, O Diyos. Ikaw ang siyang maitaas, binababa namin ang aming mga sarili at ikaw ang siyang aming tinataas, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so magandang hapon po sa bawat isa at welcome po dito po sa gawain ng Panginoon sa Rhema Pills sa Bible Study po dito po sa Rhema Pills, ano po. At so malapit na po yung camp, no po, at naniniwala po ako na excited na po ang bawat isa at puspusan na po yung paghahanda ng bawat isa. Ako po excited na po ako. Although maraming mga paghahanda, marami tayong mga kailangang i-prepare, no? Pero nakikita natin yung nandun yung excitement ng bawat isa, no, na makigalak, magpuri, na sama-sama tayo sa pagpupuri sa Panginoon, no? At makikita natin somehow excited tayo doon sa malaking gagawin ng Panginoon, yung presence niya, ano po, yung pagkilos niya. At alam niyo po itong camp, mga kampo natin, kasi may tatlo tayong camp every year. Every year mayroon po tayong 3 camp. Yung una yung summer camp, may mga sama-sama po doon, may mga unbeliever, may mga believers. Ito namang July camp, somehow pure na unbeliever yung mga sinasama natin. And then itong believers camp naman, mga pure na believers ito. Lahat po ng mga sumasampalataya ay nagsasama-sama. Lahat tayo ng mga taga-Rema po sa iba't ibang outreaches ay magsama-sama ngayong believers camp ditong October 31. Ayun, yung date po na yon, no? So, parang yung kampo natin kasi nahalintulad natin ito sa mga piyesta po ng Israel. At alam niyo po ba ngayong October, nitong October 16 to October 26, October 16 to October 23 ay piyesta po ng Israel na ang tawag sa piyestang ito ay Feast of Tabernacle or Sukkot. Yun ang tawag nila, Feast of Sukkot or Feast of Tabernacle. Amin po. Ito yung 7 araw ito ng piyesta ng Israel. Na inaalintulad lang natin ito kasi itong piyesta naman na ang camp natin ay parang inaalintulad natin sa mga piyesta ng Israel kasi every year natin ginaganap ito, ano po. At isa ito na itong Believers Camp kasi itong camp na ito yung isa sa pinaka-masaya, pinaka-anointed na camp. At alam niyo po ba na itong Feast of Tabernacle, no? Ito po yung isa sa pinakamasaya rin na celebration ng Israel, na ito rin ang pinakamahaba, 7 araw ito na pagse-celebrate nila ng piyesta nila or somehow camping din nila. Kasi may yung mystery po na sineselebrate nila, yung Feast of Sukkot ay yung pag-alala nila, yung nire-remind sa kanila ng Diyos, nire-remind nila yung pag-guide ng Diyos sa kanila doon sa wilderness in almost 40 years mula doon sa Ehipto papunta doon sa Canaan, doon sa Israel. Doon sa ilang po, no, nire-remind sila ng Diyos na nandun yung mystery na every day, no, yung cloud of yung sa araw mayroon pong nagpapayong sa kanila na cloud. Ito yung pag-guide ng Diyos, ano po. At sa gabi naman mayroon pong pillar of fire na nagbibigay ng liwanag sa kanila. Ito yung guidance ng Diyos. Ito yung pagsama ng Diyos sa kanila sa loob ng 40 taon. Imagine nyo po, itong piyesta na to, nire-remind sila ng Diyos na sinamahan sila ng Diyos sa loob ng 40 taon na nakikita nila talaga yung glory ng Diyos, no? Through yung cloud na yon sa araw, at nagga-guide yung cloud na yun pag lumalakad, pag umaandar yung cloud, no, doon din sila sumusunod dun sila na lumalakad. So nandun yung guide ng Diyos. Maging sa gabi,
pag inaabot po, pag gabi naman, pag lumalakad sila or mayroon silang direksyong pupuntahan, yung haliging apoy naman ang naggagay sa kanila na kailangan nilang umandar, kailangan nilang lumakad kung saang direksyon sila patungo. Amin po. At alam niyo po ba na yung 40 years na yun, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa ilang. Ibadin niyo po sa ilang na yan, yung 40 years na yan. At ang bilang ng mga Israelita on that time ay nasa abot 1.3 to 1.4 million na katao. Except pa yung mga tupa, mga baka nila, mga asno nila. So ang laki yan. Ang laki pong congregation po yan. Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Ano po? And every day mayroon pong mana na nauhulog mula sa langit. Paggising nila, mayroon na pong tinapay, mayroon pong crackers na napupulot sila na mana na mula sa langit. Hindi na sila kailangang kumuha pa ng pagkain kung saan-saan, kundi ang Diyos na po ay nag-provide ng pagkain nila. At ito pa po ang isa sa nakakamangha, po, yung damit nila, yung mga sandalyas po nila, hindi nila kailangang pumunta sa mga ukay-ukay, sa mga SM kasi wala namang on that time. Hindi nila kailangang punta dun sa mga lugar na yun o hindi nila kailangang maghabi. Kasi yung damit po nila, yung mga sandalyas po nila, yung mga pantalon po nila, yung mga balabal po nila ay habang lumalaki yung mga bata or habang kung ano yung size nila, habang lumalaki sila, no? Sumusunod din po na lumalaki yung mga garments po nila, yung mga damit po nila. So napakaganda na itong piyesta na to, no, ng Israel na nagre-remind sa kanila na sinamahan sila ng Espiritu ng Diyos sa buhay nila. At somehow sa camp natin, alam niyo po sa believers camp natin, ito pong believers camp natin, nire-remind tayo ng Diyos na kasi mga believers ito. Sa camp, ako po, pag nagka-camp na po ako ng believers camp, nire-remind ako ng Diyos na sinamahan ako ng Diyos all the way ng journey ng ministry ko po. Masasabi natin na maging tayo mga Kristiyano po, mararanasan mo, pag nandun ka na sa camp, sinicelebrate mo na yung presence ng Diyos kasi na-appreciate mo yung kagandahan ng Diyos, na-appreciate mo yung kagandahan ng kanyang pagsama sa iyo na sa buong ilang mga taon ng ministry po natin. Sinamahan po tayo, makikita mo yung guidance niya, mararamdaman mo yung pagsama niya na all the way ng ministry mo, sinamahan ka ng Panginoon. Tulad po ng piyesta ng mga Israel na sineselebrate nila at napakasaya nila kasi po itong piyesta napakasaya sila kasi ang isa pang sineselebrate nila is yung harvest, yung Feast of the Harvest, yung harvest. At ang harvest na to sa time ng October, sagana sila ng harvest at yung iba hindi pa hina-harvest. At alam niyo po, nagdidiwang sila na nagpapasalamat sila na Lord, yung harvest namin napakaganda at ino-offer namin sa iyo, inaalay namin sa iyo. So sa believers camp na somehow nararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos, yung harvest mo, yung ani mo, yung pinagpaguran mo, nakikita mo na na-appreciate ito ng Diyos, no? Kasi yung pagkilos niya, malakas yung anointing niya, malakas po on that time at na-appreciate mo siya kasi nga po alam mo na yung harvest na yon dahil sa Panginoon. Amen po. At yung piyesta po na ito, no? Yung piyesta po na ito sa Israel, yung harvest na to, no, nagpe-pray din po sila ng ulan na nagpe-pray sila na Yahweh, ibuhos mo yung ulan, i-pour out your rain, ibuhos mo ang ulan. Kasi nga po, sa harvest na to, kailangang masustain yung harvest nila, yung panahon ng tag-ani. Hindi totally na hindi na kailangan ng mga halaman ang tubig. Kailangan ng mga halaman ang tubig sa panahon pa rin na kahit malapit na silang anihin kasi para masustain, mabusog yung maging malaki yung bunga nito, no, yung harvest nila. So pinagpe-pray nila na i-pour out mo yung tubig. So sa piyesta na ito, nagpo-pour out sila talaga ng tubig. No, nagpo-pour out sila ng tubig na nagsisimbolo na Lord, umulan ka. Kasi kailangan namin ng ulan. At dito po sa camp ng believers camp natin, hinihingi natin ng ulan ng buhos ng Espiritu, no? Na Lord, ibuhos mo ang iyong Espiritu, ibuhos mo yung ulan ng iyong Espiritu.
Amin po. So, pinagpe-pray natin na malayo pa lang itong camp na to, pinagpe-pray natin na kumilos na ang Espiritu ng Diyos. Ibuhos mo, Panginoon, hindi lang ulan, kundi ibuhos mo sa ito. Kasi nga po, para masustain. Tayo mga Kristiyano, kailangan natin ng anointing ng Diyos. Kailangan natin ng presence ng Diyos para para masustain tayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Para yung all the way ng journey ng ministry natin, no magtagumpay tayo, masunod natin yung kalooban ng Diyos, magawa natin pa rin yung pinagagawa ng Diyos. Kasi kung wala yung anointing, wala yung ulan ng anointing ng Diyos, hindi natin kakayanin. Yung mga ani po na kailangan nating anihin, hindi natin maani. Papalya po tayo. At maging tayo na mga nagmi-ministry, kung kulang po yung presence ng Diyos, kung kulang po yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi dito po tayo madalas nagcha-charge. Dito po tayo nagpupuno, no, ng mga pangailangan natin spiritually. Amin po. So nakakatuwa na itong piyesta ng Israel na ito, yung Sukkot o yung Feast of Tabernacle, ay nagpo-pour out din sila ng tubig. Kasi nga po para masustain itong harvest nila. At tayo po sa Believers Camp, kailangan natin ng ulan, ng buhos ng Espiritu para masustain yung spiritual life natin. Makapagpatuloy tayo, lumago pa ito ng lumago. Amin po, lumakas pa ito ng lumakas, umunlad pa ito ng umunlad. Amen po. At hindi lang yun, kundi maging yung mga pinagpagal natin, masustain, pinagpagalan natin ng mga kaluluwa, masustain din. At pagbalik natin dito po sa kanya-kanya natin mga outreaches sa camp na yun, sa pagdiriwang natin ng piyesta na yun, yung Believers Camp, no, ay mapupuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen po. At isa pa po, sabi ko nga po kanina, napakasaya po ang piyesta po na ito. Ang ingay. Napakaingay po nila. 7 days ito na nagpupuri sila. Yung pagpupuri nila, alam niyo po, sa totoo lang, yung pagpupuri nila, makikita mo po ninyo ang gulo nila. One time po, nung halos patapos na po itong piyesta po, kasi nandun po ako on that time, hindi ko na maalala, 2017 or 2015, mga ganun po. Tamang-tama, nandun po ako nung piyesta na yan, yung piyesta po na ito, nung Feast of Tabernacle. Nagpaalam ako kay misis ko na pumunta ako dun sa sinagoga. Synagogue ang tawag nila dun sa church, sa maliit na church, maliit na kapilya, sama parang isang sinlaki ng gym, pero isang kapilya po siya at ang tawag nila sinagoga o synagogue. So, yung mga Israelita nandun sila at nagpupuri sila sa Diyos yung time ng piyesta na to, gabi. Alam niyo, pumunta po ako gabi. Sige, nagpupuri sila, ang iingay po nila. Alam niyo kung paano tayo magpuri? Matino pa nga tayong magpuri. Napaka-simple pa nga tayong magpuri. Nakita ko sila kung paano magpuri. Nagtatalunan sila. Sige, nagtatalunan, nagsasayawan, nagtatalunan sila, nagsisigawan sila. At meron po yung scroll. Yung scroll na, yung scroll po, meron po yung isang metal o silver ang kulay niya na sa silver, yung silver na bakal na yon, parang sinlaki ng mga 4 feet, around 4 feet po siguro, 3 to 4 feet ang taas niya na halos eksaktong mayakap mo siya. At nandoon sa loob yung scroll. Yung scroll na yon, yun yung nandoon yung Torah Bible, yung Torah o yung 5 books of yung 5 books o yung Pentateuch, yung 5 books na yon na sinasayaw-sayaw po nila. Pinagpapasapasahan po nila, sinasayaw-sayaw po nila. Nandun din, may mga 12 years old. At alam niyo yung mga 12 years old, binubuhat nila, tinataas-taas nilang ganyan. Sabi ko, yung pagpupuri nila. Sabi ko, ang gulo nilang magpuri. Kasi napakasaya nila. Nararanasan nila yung overjoy talaga. At nakita ko yung mga bata na 12 years old pataas na mga lalaki, pinagpapasapasahan nila at tinatalon-talon nilang ganon. Tapos yung scroll, sinasayaw-sayaw nila, nag-iikot-ikot sila, ang gulo. Meron pang na habang nagpupuri sila, merong nagbibigay ng pagkain, may nag-aabot ng tubig. Sabi ko dun sa isang matanda, kasi yun ang nakita ko marunong mag-English, sabi ko, pwede ko bang isayaw yung scroll? Pwede ko bang isayaw yung bakal na yun? Gusto kong sumayaw din, sabi ko. Alam mo, sabi niya, kasi naano ko parang aware lang. Alam mo, sabi niya ganyan, hindi pwede kasi hindi mo naman binasa yun sa loob ng isang taon. Kasi yung scroll, dapat basahin mo sa loob ng isang taon,
basahin mo siya. Then, pagkatapos nito, pag nabasa mo sa loob ng isang taon yun, pagkatapos ng End of Tabernacle, yung Feast of Tabernacle, yun, pwede mong isayaw yan, sabi niya sa akin. Bakit yung mga bata, 12 years old? Bakit sila, tawag no, binubuhat-buhat, ang tawag nito, habang ang gulo nilang magpuri, binubuhat-buhat nila, tinataas nila, yung iba, nandito nga po sa balikat nila, na parang initsa-itsa pa nila, na pinagpapasapasahan sa taas, ang saya nila. Bakit ginagawa nila yon? Sabi ko dun sa matanda. Alam mo yung sabi niya gano'n, yung 12 years old na bata na yun, tinapos niya yung scroll, yung Bible, yung nabasa niya yan sa loob ng isang taon. At yung mga matatanda na yun na nag-itcha-itcha, nagtataas-taas sa kanya, ay dahil sa tuwang-tuwa sila, overjoy sila. Sabi niya, ganun pala sila magpuri. Ang gulo, amin po. At alam niyo, nakita ko sa camp natin, nagtatalon-talonan kasi ang napakasaya po nila, yung Feast of Tabernacle, napakasaya nila, nagkakainan, and then sa gabi nagpupuri, at pangalan nito, ang gulo ng praise and worship nila, ang gulo, talagang makikita mo yung galak, joy, wala silang pakialam sa bawat isa. Sa atin, sabi ko, akala ko itong mga Israelita na to, pag nagpuri sa Diyos, conservative, yung pala hindi sila conservative, mas tayo pa nga yung conservative, no? Ngayon, nakita ko po sa camp natin, napakasaya ng camp natin. Napakasaya ng camp natin. Sabi nga ni Pastor Boy, kalabaw lang ang tumatanda. Nakita ko po yung pagtalon-talunan natin. Nung una, hindi ko na-appreciate yan, pero nung mga nauna, pero nung mga nakaraan na, sabi ko, hindi, tama. Kasi alam niyo po, si David, nagpuri sa Diyos, nagtatalon-talunan niya, nagpuri sa Diyos, kasama niya yung mga propeta. At yung mga unbeliever, lalo na yung asawa niya, si Michal, nakita ni Michal, sabi niya na nasisiraan na ng ulo si Haring David. Pero hindi niya alam, si Haring David, nagpuri, nakasama niya yung mga propeta, nagtalon-talunan yung mga propeta, nagpuri sila kasi sa sobrang tuwa nila. At alam niyo, sabi ni David, sabi niya, higit pa ito ang gagawin ko sa Panginoon. Ibig sabihin, higit pa daw yung pagtatalon-talon niya, pagsayaw-sayaw niya sa Panginoon. Sabi, higit pa ito kasi overjoy siya. So itong mga Israelita na makikita mo yung pagpupuri nila dahil na-appreciate nila yung ginagawa ng Diyos sa kanila. At sa atin, somehow sa camp, na-appreciate natin yung ginagawa ng Diyos sa atin. At talagang napakasaya nung camp na to, yung believers camp, no? At naranasan natin yung presence ng Diyos, naranasan natin yung pagsama ng Diyos. So sa camp, no, itong believers camp, mararanasan natin yung kagandahan ng Diyos, no, ma-appreciate natin yung kagandahan ng presensya niya, yung presence niya sa atin. Mararamdaman mo yung kagandahan niya, mararanasan mo yung kagandahan niya, yung kabutihan niya, yung ma-amaze ka sa kagandahan niya, yung kabutihan niya sa atin. Amin po, dahilan doon, magpupuri tayo mag-worship tayo. Amin po. So ito yung part na nakaka-excite. At itong piyesta po ng Israel, no, itong Feast of Tabernacle, kasi nagkataon po na pista po ng Feast of Tabernacle ngayon, October 16 to 23, magdidiwang po sila. At sabi ko nga po kanina, yung mga camp natin ay kinoconnect natin ito somehow, piyesta rin natin ito sa Rema. At makikita natin yung connection nito, na somehow pag nagdidiwang tayo ng piyesta nito, na ito, every year, especially itong Believers Camp, pag nagdidiwang tayo, nandun yung pagsama ng Panginoon. No? At dito natin sa camp, pwede mong tanungin, Panginoon, ano yung direksyon na patungo ng ministry ko? Pwede nating tanungin at sumasagot ang Panginoon. No, sa mga marami pong gumagaling sa camp, sa Believers Camp. Ano yun, yung mga kaisipan na nagdududa, na naayos. Yung damdamin po na somehow nasaktan, gumagaling. Amin po, yung spiritual na buhay ng tao na nangihina, lumalakas. At kaya nga, pag uwi natin from camp, dala-dala natin yung kalakasan na to. Kasi para masustain. At hindi lang masustain, kundi mag-overflow. Amin po, mag-overflow yung anointing na to mula sa atin
papunta doon sa mga taong nasasakupan po natin na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amin po. So, aniwala po ako na yung camp na to, napakalaki po ang tulong sa atin. No, ini-encourage ko po kayo, ini-encourage ko po ang bawat isa na sa camp, no, i-prepare natin yung mga sarili natin, paghandaan natin ito kasi ang piyesta po ng Israel, pinaghahandaan nila. Malayo pa lang yan, pinaghahandaan po nila. Alam mo yung ginagawa pa po nila, kumukuha po sila ng palaspas, winawagay-guway nilang ganyan. No, winawagay-guway nila. Somehow, yung iba nga, pati yung balabal nila, winawagay-guway nila. So, ang saya po nila, masasabi ko na yung pagpupuri nila na sa Diyos na buhay, no? Kasi tumatawag sila sa Diyos na buhay. Kasi nasa Old Testament pa rin sila. Naniwala ako, sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hindi nagbago ang pagsamba sa Diyos. No, hindi nagbago. Nakikita pa rin natin sa kanila. At sa atin po, sa buhay nating mga Christian, tayong mga believers po, yung pagsamba natin, no, ay magkatulad. Amin po. Kasi naranasan nila yung presence ng Panginoon. No? Kaya nga dito po sa Ephesians chapter 5, verse 18, sabi niya, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Salip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong umawit at magpuri, lagi kayong magpasalamat sa Diyos at ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. So, naniniwala po ako itong Believers Camp, isa ito sa instrumento ng Diyos para may pagdiwang natin ang kagandahan ng Diyos. Ipagdiwang natin, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo dahil alam natin ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. And on that way, yung buhay natin na i-inline natin sa kalooban ng Diyos. Amin po, na-inline natin yung mga buhay natin ayon sa perpektong kalooban ng Diyos. At ang dami pong sinasagot ng Diyos sa camp. At ang dami, hindi lang yon kundi nagiging malinaw yung direksyon ng ministry natin. Amin po. So, see you po sa camp. Magkita-kita po tayo sa camp. Nawa po, punta po tayong lahat. Amin po. At ipag-pray po natin na itong camp na to ay magiging napaka-tagumpay, isang napakasaya, pagdiriwang o isang piyesta ito nating mga Kristiyano po dito po sa Rema na isini-celebrate natin yung Lord, salamat dahil sinamahan mo kami all the way ng ministry namin. Sinawahan mo kami, ginaid mo kami all the way ng ministry namin. Hindi lang ngayon kundi maging sa mga darating na panahon. Amin po. Tulad ng piyesta ng Israel, yung tabernacle, yung mystery ng pagsama ng Diyos sa kanila. Na sa araw may ulap, sa gabi may haliging apoy. Everyday mayroon pong pagkain na dumarating. Yung damit nila, hindi na kailangang bumili ng damit. Kusang lumalaki. Yung sandalyas nila, kusang lumalaki. Amin po. Sa disyerto walang tubig, pero amin po, pag humingi sila, sa disyerto walang tubig, pero may tubig na lumalabas. At sa lahat ng laban nila nagtagumpay. At sa piyesta ito ng Rema sa atin po, pinagdiriwang natin, Lord, salamat sa lahat ng panahon ng paglilingkod ko, sinamahan mo ko, ginaid mo kami ng Espiritu. Hindi tayo marunong, pero salamat dahil naigagayad tayo ng Diyos. Amin po. So, ilingin natin ang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos itong camp, at alam ko po, igagayad tayo ng Diyos, at magpuri tayo sa Panginoon, i-express natin yung kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Amin po. Yung pagpupuri, alam niyo yung pagpupuri, yung pag-worship natin, i-express natin yung kabutihan at kagandahan ng Diyos na ginawa niya sa buhay natin. Amin po. At isa yan, napakasarap kasing tignan. At I believe, ina-appreciate ng Diyos yan. Pag sama-sama po tayong nagpupuri, nag-worship sa Panginoon, ipinagdiriwang natin, Lord, amen po, yung kagandahan ng Diyos na ginawa niya sa buhay natin. Amin po. Ayan, so, sa camp, iniimbitahan po namin kayo, punta tayong lahat sa camp,
malapit na po, ilang linggo na lang ay Believers Camp na. At isama po natin ito lagi sa prayer. Amen po. Ayan, sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Salamat sa mga natututunan namin. At Lord, patuloy na tinataas namin sa iyo ang nalalapit na camp. At ikaw po ang siyang patuloy na manguna, o Diyos. Ganon din po, tinataas namin ang bansang Israel, Panginoon, na dumadaan sila sa ngayon ng Lord, ng gera. At alam namin, ikaw po ang siyang nag-guide sa kanila. Bless them, Panginoon, ingatan sila at dalangin namin na proteksyonan sila, O Diyos. Mabuksan ang puso't isipan ng mga taong sumasakop, lumalaban sa kanila na, Lord, ikaw ang hari ng buong ng sangkatauhan. Ikaw ang mapurihan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Balutan mo kami ng iyong kapangyarihan at silyon, O Diyos, ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So purihin po natin ang Panginoon, and God bless po sa ating lahat.